Hindi naman po yata nagpunta sa concert ni Taylor Swift si Vice President Sara Duterte. Dahil hanggang ngayon, wala pa naman pong lumalabas na ebidensya na siya ay nanood kay Taylor Swift. Kasi ang lumalabas pong mga pictures ni VP Sara ay yung kanyang meet and greet sa mga members ng Maisog Germany chapter. O ayun naman pala napakamalisyoso naman ang mga isip ninyo. Sabi nyo, a-attend ng concert ni Taylor Swift, itong si VP Sara. Ay yung pala makikipagkita siya sa mga miyembro ng Maisog diyan po sa Germany. So totoo bang umattend si VP Sara sa concert ni Taylor Swift? Abay natural, wala siyang ilalabas na ganung pictures. So ang sabi nga ng iba ito ang mga nilabas nilang pictures ni VP Sara para pagtakpan yung kanyang pag-attend sa concert ni Taylor Swift. Pero siyempre hanggat wala po tayong nakikitang ebidensya nga na siya ay umattend ng concert ni Taylor Swift, we are going to leave it at that. Nagkataon lang siguro na may concert si Taylor Swift dyan sa Germany. At nagkataon lang din siguro na mayroong statement si VP Sara na sinabi niya manonood ng concert ni Taylor Swift. Ito po ang statement niya. Bibili ako ng ticket, pupunta ako doon kung nasaan man yan si Taylor Swift at sasali ako doon sa pagsisigaw. At susuot ko lahat ng Taylor Swift na damit. Magpapalit-palit ako, 3 oras na concert, 3 outfit ang dadalhin ko. Diba? Pipili ako ng 3 era, 3 outfit. Tapos, pag nagpalit si Taylor Swift, magpapalit din ako. Saan natin kukunin yung pambili natin ng outfit natin? Sa trabaho, sa negosyo. So sa tingin ninyo, nanood niya ba ng concert ni Taylor Swift itong si VP Sara? Well, kung nanood man siya, siguro wala na tayong pakialam. Kasi itong mga DDS, sinasabi nila, bakit nyo hinahanap si VP Sara andyan naman ang presidente? Siya dapat ang kumilos. At hindi ba pinagtanggol pa ni Amy Marcos itong si VP Sara? At sinabi ni Amy na matagal na daw nakabook yung biyahen yon at hindi daw alam ni VP Sara na may bagyo. Ito talagang si Amy Marcos. Ano na kaya ang tumatakbo sa isip nito, no? Kahit na gumawa na lang ng kung ano-anong salita, basta mapagtanggol lang si VP Sara. Sa bagay, diyan mo makikita ang tunay na pagkakaibigan. Kung ano-ano na lang ang gagawin mong dahilan para na mapagtakpan mo ang best friend mo. Di bali nang makarinig ka ng kung ano-anong batikos na nanggagaling sa mga Marcos loyalist dahil sa iyong pagtatanggol sa mga Duterte. At ni minsan, hindi mo pinagtanggol ang iyong kapatid. Alam na po natin kung ano ang totoong karakas ni Amy Marcos. Pero akala ba ni Amy, naniwala tayo na hindi alam ni Sara Duterte na mayroong bagyo? At isa pa, hinanap nga ba talaga si Sara Duterte nung kasagsagan ng bagyo? Hindi naman yata. Parang tatakbo naman ang gobyerno ni President Bongbong Marcos kahit na wala po si Sara Duterte. At yun na nga ang nangyari. Hindi ba ipinagmalaki pa ni Amy Marcos na unang-una pa ang OVP na nagpalabas ng mga ayuda, ng mga relief goods? Hindi ba dapat ganun naman? O hindi ba ang OVP ay kasama sa gobyerno ni President Bongbong Marcos? So kailangan talagang pagkompetensyahin sila? Kailangan talagang malaman kung sino ang nauna? Kailangan talagang ipangalandakan kung sino ang naunang tumulong? O hindi mo lang nakita na kumilos na agad si President Bongbong Marcos dahil sa kakatanggol mo kay VP Sara? Anyway, hindi po hinanap si Sara Duterte. Dahil sabi ko nga, kahit na wala siya, tatakbo po ng maayos ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Bakit napupuna si VP Sara? Dahil ipinakita lang ni Sara Duterte kung anong klaseng leader siya. Nagpunta nga ba siya sa Germany para lang makipagkita dito sa Maisog chapter sa Germany? Mas pinili pa niyang makasama itong mga taong ito kaysa makasama ang mga Pilipino na dumanas ng baha at dilubyo nitong nakaraang bagyo. Diyan po natin makikita ang klase ng leadership na gustong ipakita ni Sara Duterte. At ako napansin ko na to Parang lately, hindi na iniisip ni Sara Duterte ang kanyang mga binibitawang salita at ang kanyang mga galawan.
Tandaan niyo yung video na lumabas nung binigyan niya ng polvoron ang isang bata at sinabi niyang nakaka-addict daw ang polvoron? Napanood po natin yung last leeg na video ni Sara Duterte at sinabi niyang meron daw gustong gumurgur sa kanya. Alam po natin lahat nung statement niya nang inappoint niya ang sarili niya bilang designated survivor. Di ba dapat ngayon pa lang nagpapapogi points na siya dahil gusto ng kampo niya na tumakbo siyang presidente sa 2028 when in actuality ngayon pa nga lang atat na ang kampo ni Duterte na patalsikin si President Bongbong Marcos at iyo po si Sara Duterte. Pero bakit ba hanggang ngayon, dahil ito sinabi ko na dati pa I have this feeling na hindi tatakbo si Sara Duterte sa 2028. Kapag hindi po siya tumakbo sa 2028, balikan po natin tong video na to. Although noon pa lang, nung sinasabi ng mga DDS na nagparaya daw si Sara Duterte para makatakbo si Bongbong Marcos, alam naman natin na hindi po nagparaya si Sara Duterte. Siya mismo ang umayaw at hindi tumakbo bilang presidente. Samantalang during that time na hindi pa nagpapahiwatig si Bongbong Marcos na tatakbo bilang presidente, nangunguna sa mga survey si Sara Duterte. At sa taas ng rating lagi ni Sara, kahit na sino, kung ganun kataas ang rating mo sa mga survey, siguradong tatakbo ka. And yet, Sara Duterte opted to run for mayor of Davao. At hindi ba lately, merong statement si VP Sara na si Baste Duterte ang tatakbo bilang presidente sa 2028? So ang feeling ko lang, kaya ganito parang wala na siyang pakialam kahit na anong sabihin ng tao. Hindi niya na inaalagaan yung image niya ay dahil hindi po tatakbo si Sara Duterte bilang presidente. Dahil kung noong 2022 hindi na siya tumakbo, ano pa kaya lalo ngayon na nakikita niya na ang hirap pala ang trabaho ng presidente. Nakikita niya yan kay President Bongbong Marcos. Nakita niya rin yan sa kanyang amang si former President Duterte. At kahit na anong sabihin ng mga DDS, para lang naman po sa akin, hindi po kaya ni Sara Duterte ang maging presidente ng Pilipinas. Real talk lang po yun. Again, sinasabi ko po, sariling opinion ko lang to. Pero paninindigan ko po ang sinabi ko. Hindi po kaya ni Sara Duterte ang mga responsibilidad ng pagiging presidente. Kakayanin ba ni Sara ang mga ginagawa ni President Bongbong Marcos? Makakapagdesisyon ba ng maayos si Sara pagdating sa mga issues ng bansa? Makakaharap ba at makakausap ni Sara Duterte ang mga world leaders natin? Makakapagbigay ba ng spontaneous speeches si Sara Duterte nang walang binabasang kodigo? So, may pakialam ba tayo kung manood ng concert ni Taylor Swift itong si Sara Duterte? Hindi po yan ang pakialam natin. For all we care, tulad na sinabi niya sa video niya, lahat naman daw ng gagastusin niya ng mga costumes na isusuot niya ay manggagaling sa sarili niyang bulsa. But that is not the point. Tulad po ng sinabi ni Richard Haydarian, for the nth time, please stop making all these pathetic excuses whenever there is a clear lack of leadership. The first rule of leadership, be there on the ground as much as possible, just as a general is with his soldiers in the battlefield or at most just over the horizon. Pero mas matindi po itong sinabi ni Ramon Tulfo, considering na si Ramon Tulfo ay BFF ni Rodrigo Duterte. Well, hindi ko lang alam kung hanggang ngayon BFF pa rin sila pero kilala po si Montulfo bilang kaibigan ni former President Rodrigo Duterte. Pero kahit na po siya, si Ramon Tulfo ay nakapagbitaw na ng medyo maanghang na statement. Sabi po niya, kahit na anong justification ni Vice President Sara Duterte sa kanyang pag-alis patungong Germany habang binabaha ang Kamaynilaan, wala siyang lusot. Sinasabi niya na matagal ng plano niya at ng kanyang pamilya na mag-abroad bago pa man magbaha. Por Diyos, por Santo, napaka-estupidong dahilan yan. Kung nasusunog ang bahay ng iyong kapitbahay at kailangan nila ng tulong mo, sasabihin mo ba na may pupuntahan ka at pasensya na lang? Walang malasakit si Inday.
Coming from a friend of former President Duterte, medyo tumatagos itong statement ni Montulfo. Dahil ang dahilan daw ni Sara Duterte at isama na rin natin si Amy Marcos. Dahil yun din ang sinabi ni Amy Marcos na matagal nang nakabook itong biyahe ni Vice President. Pero ang sabi nga ni Montulfo, napaka-estupidong dahilan yan. Kayo po, hinahanap nyo ba talaga si Sara Duterte nung siya ay wala nung kasagsagan ng bagyo? At may punto ba si Ramon Tulfo nung sinabi niyang napaka-estupido ng dahilan ni VP Sara kung bakit siya umalis papuntang Germany? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.